mga ma, ito nga pala yung routine ko pagpapasok na si Ate Isa or ano yung mga ginagawa ko sa isang linggo. So maaga kami ngayon mga mari ko dahil 7 dapat ay nasa school na si Ate Isa. Kaya maaga kami gumigising pero minsan talaga nalilate kami ng gising dahil nag-a-adjust pa kami. Buti na nga lang din talaga mabilis yung blower mga mari ko dahil ayokong pumapasok ng basa ang buhok ni Isa. Alas talaga pagkaalis ni Ate Isa natutulog ako ulit mga mari kaya eto kagigising ko lang ulit. So eto mga mari pagkagising ko sa umaga pa lang walang laman ng tiyan ko umiinom or kinakain ko na pala tong apple cider. So 15 days ko na tong kinakain mga mari ko, 2 gummies a day yung kinakain ko basta early in the morning. And after nyan mga mari ko, ayan nag-prepare na ako dahil dadalan ko naman ng food or lunch naman si Ate Isa. Yung mga time nga na to mga mari, ako'y pangit na pangit sa sarili ko, hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro dahil puyat na puyat talaga ako. Nanggap ko na nga lang din talaga sa buhay ko mga mari na minsan baligtad talaga ang oras ko. Minsan talaga late na ako nagigising sa umaga dahil late na rin ako nakakatulog dahil katatrabaho. Bago ako nag-prepare ng lunch ni Ate Isa, nag-prepare muna ako ng kape para naman magising-gising na talaga ako sa katotohanan. Buti na nga lang napakabilis mag-brew ng coffee dito sa Tough Mama Coffee Maker. Tapos nilagyan ko na lang din siya ng equal na sugar or yung pinaka low calorie sugar and then milk na din. Hindi talaga ako morning person mga mare ko kaya alas 10 na talaga yung pinakamaaga kong gising. At eto mga mare, nag-prepare lang ako ng pinakaulam ni Ate Isa for lunch, ang fried chicken na ni-request niya. Magandang bagay din talaga mga mana, may stock na ako sa ref kasi wala na talaga akong time mamalengke araw-araw. As much as I want to do that every day pero I don't have time, especially yung asawa ko rin pumapasok ng maaga so wala akong service, mahal naman pag namasahe naman ako. Sinasabay ko na nga rin pala mga mari yung pagkain ko. Kumbaga sabay na kami nag-lunch ni Ate Isa. By the way, naka-low calorie nga pala ako. Ang kakainin ko lang ngayon ay potato and chicken. Tapos pag meron pa akong time mga mari ko, halimbawa alas 9 kung maaga nakapag-prepare, ayan mga mima ko, nag-gym naman ako. Para 11:20, pupunta na ako kay Ate Isa. Minsan talaga sinusubukan kong pagkasyahin lahat ng mga gawain ko sa isang araw mga mari ko. Pati ang pag-gym, pagtatrabaho, pag-aasikaso ng mga bata. Pero hindi siya nagagawa lagi mga mari. Like for example, may naiiwan talaga kagaya ng bahay. Ayan, minsan hindi talaga siya naliligpit. Pero yung mga mahalaga kagaya ng kusina, ng CR, ayan, mga mare, madalas nililinis yan. Pero yung mga kalat ko, mga mare, like yung mga trabaho sa parcel, pagtitiklop ng damit, inaabot talaga yan mga mima ko ng isang linggo. Ewan ko ba mga ma, hirap na hirap talaga akong i-manage yung bahay, trabaho. Kumbaga, pagawain mo na lang ako ng pera, kayang-kaya kong gumawa. Pero yung pagtrabahuhin mo ako sa bahay talaga mga mi at the same time nagtatrabaho pa hindi ko talaga magawa. Tapos sa gabi naman mga mare ko assignment naman ni Ate Isa. Pero ganun pa man kahit napakadami kong kailangan i-accomplish sa isang araw, hindi ko pinapabayaan ng pag-gym. Kumbaga eto na yung me time ko, eto na yung binigay ko sa sarili ko bukod sa pagkakape. Syempre mga mare, pa 30 na tayo, hindi pwede dapat tayo naka-stock na lang sa bahay. Para naman pag 40 na tayo mga mare masabihan tayo ng hala 40 na ba yun? Parang 20s lang. Ganon. Hindi ko talaga kaya mga mare pag hindi nag-workout or sobrang malaki na ako, hindi talaga kaya ng katawan ko. Lagi ako nagkakasakit. After ng gym, magpapakain at maghihintay na kami dito sa school. Madalas kasama ko si Via pero pag hindi talaga ay binibigay ko sa biyanan ko. Tapos pag uwi naman galing school, pagkaiglip lang namin, ayan na mag-uumpisa na ako magtrabaho, kung ano-anong gawin dyan na makikita yung mga pinopost kong mga budol items. Tapos magluluto na ulit ng dinner at mag-aasikaso na naman ng mga anak. Pero nga pala, naisingit ko pa din ang pag-me time ko dito sa aesthetic clinic sa may San Rafael. And to be continue na lang to mga mare on our next vlog. Iparto ko na lang mga mare tong me time vlog natin sa aesthetic clinic.